kung totoong aswang siya, paano kung kainin niya tayo rito? Ano ka ba? Kaya nga tayo may suot ng mga kwintas na gawa sa bawang eh. Malapit nang lumalim ang gabi. Hindi na dapat kayo napapadpad rito. Stay. Ako si Jello. Nakatira ako sa isang probinsya na hindi pa ganun karami ang mga bahay. Ito yung tipong layo-layo pa yung bahay ng mga panahon na to. Hindi pa ganun karami ang mga tao nito. Ito rin yung mga panahon na pagsapit ng gabi, kailangan na naming umuwi ng bahay. Pero ito rin yung panahon na usap-usapan sa baryo namin yung mga aswang. At ng mga panahon na to, merong matanda sa baryo namin na pinaghihinala ang aswang. Kaya habang kumakain kami ng hapunan, pinagsabihan kami ng bunsong kapatid kong si Ellie ng papa namin. Hoy, huwag kayo magpapaabot ng gabi sa may palayan ah. Opo pa. Jello, bantayan mo yung kapatid mong si Ellie. Baka kung saan-saan pumunta yan. Makinig kayo kay papa nyo. Usap-usapan sa baryo natin yung matanda raw na nakatira dun sa may bukid na hinihinalang aswang. Namatay na naman nga yung alagang hayop nila kay Erning dun kagabi. May nakita raw silang baboy raw na tumakbo mula dun sa kulungan nila. Bakit hindi po nila hinabol? Bigla na lang raw nawala yon. Kaya kayo, pagpatak ng gabi, umuwi ka agad. Opo pa. Nagkatinginan kami ni Ellie nung sinabi ni Papa na umuwi ka agad kami pagsapit ng gabi. Pagkatapos namin kumain, naghugas na ako ng mga pinggan sa may likuran ng kubo namin. Habang naghuhugas ako, biglang may mabilis na dumaan sa harap ko. Nagulat ako, parang malaking hayop yon hanggang biglang may humawak sa likod ko. Uy, anong nangyari sa'yo? Ito pa, hugasan mo raw sabi ni Mama. Teka, tulungan mo na ako rito. May kukwento ako sa'yo. Ano ba yun? May nakita akong dumaan na hayop. Ang bilis nun. Tapos parang ang laki. Saan? Diyan, sa harap ng taniman natin. Baka guni-guni mo lang yun, kuya. Ano ka ba? Di naman ako lasing. Hanggang may biglang matandang lalaki ang nagsalita sa kalagitnaan ng pag-uusap namin. Ang sasipag niyo, iho ah. Maayong gabi po. Maayong gabi sa inyong dalawa. Tapos naglakad na yung matanda, palayo. Pero sinundan yun ng tingin ni Ellie. Nasaan na yun? Ang bilis naman ng matanda na yun na mawala. Bilisan mo na. Bumalik ka na rito. Tulungan mo na ako rito. Binilisan na nga namin ang paghuhugas para makapasok na kami sa loob ng bahay. Habang nakahiga kami magkapatid, napag-usapan namin yung tungkol sa matanda na dumaan habang naghuhugas kami. Siya ba yung matanda na tinutukoy nilang taga-bukid? Mukhang siya yun. Kaya takot na ako kanina eh. Kung siya yung aswang, bakit hindi na lang siya hulihin? Walang ebidensya na siya ngayon. Pero dun daw palaging punta ng malaking baboy ramo kung saan siya pumapasok sa gubat. At sa gabi lang daw nagpapakita yung matanda na yan. May nagtangka na bang sundan siya sa gubat na yun? Sabi ni Mang Isko, sinubukan nilang sundan yan sa gubat. Pero wala silang nakita na bahay o kahit ano sa gitna ng gubat na yun. Pinuntahan nila yon, dala-dala ang mga itak at mga buntot pagi habang ang ilaw lang nila ay sulo. Sigurado ba kayong dito pumunta yon? Oo, dito namin nakita yon. Wala namang kahit ano dito. Masyado nang masukal yung banda dun sa dulo. Imposibleng dyan dumaan yung matandang yon. Kanina pa tayo ikot dito. Wala pa rin tayo nakikitang bahay ng matanda na yon. Bumalik na tayo. Lumalalim na ang gabi. Habang naglalakad daw sila palabas ng gubat, bigla na lang daw nawala yung isang kasama nila. Si Bert, nasaan na? Nandito lang kanina sa likod namin yun ah. Balikan natin sa banda doon. Bert! Bert! Halos mag-iisang oras na raw sila naghahanap sa gubat. Pero yung kaibigan nilang si Bert, hindi na nila muling nakita. Bakit hindi na lang nila kumprontahin? Bihira lang talaga lumabas ng gubat yung matanda na yun. At hindi nila alam kung ano talaga yung itsura nun. Paano mo nasabi na yung matanda yun kanina? Kung hindi pala nila alam yung itsura nun. Siya lang yung nakitang pumapasok sa bukid na yun tuwing hating gabi. Bakit nagpakita siya sa atin kanina? Hindi ko alam pero mag-ingat tayo. Baka isa sa atin yung pakay niya. Huwag naman sana. Sayang naman yung kapugian ko. Kapal na mukha mo. Patulog ka na nga dyan. Kinabukasan, habang nasa bukid kami, narinig namin yung dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang kapitbahay namin na buntis. Na bago raw mga anak yun, meron daw umaaligid doon na parang baboy ramo. Pero nung sinubukan raw nilang hanapin yon, hindi raw nila makita yon. Ang nakikita na lang nila, isang matanda na naglalakad palayo papunta sa may bukid. Narinig mo ba yon? Oo, pero paano sila nakakasigurado na yung umaaligid na baboy ramo ay yung aswang na matanda? Kung hindi siya yon, bakit hindi siya takot pumasok sa gubat na mag-isa? Aba, ewan ko.
biglang dumating yung kaibigan namin na si Nick. Ano pinag-uusapan nyo dyan? Yung hinihinala ng lahat ng aswang. Yung matanda? Oo. Paano kung hindi siya yung aswang? Imposibleng hindi siya. Marami nang namatay sa baryo natin na hindi maipaliwanag at lahat ng yun, aswang ang tinuturong dahilan. Oo nga, aswang nga, pero bakit siya? Kulit mo. Siya nga lang yung lagi nakikita na pumapasok sa gubat na yun. Sa tuwing may nabibiktima yung aswang na mukhang baboy mo. Isa lang yan, para malaman natin. Pasukin natin yung gubat. Ha? Ayoko. Ayun na lang, baka mapagalitan pa ako eh. Takot ka lang eh. Sa tanghali naman natin gagawin eh. Ano, bukas? Tara, Pag tayo napahamak. hindi sila nakakalabas pag may araw pa. Kaya hindi nila tayo maaatake. Ako na magdadala ng bawang. Sige, itong mga itak namin pwede na to. Kita tayo rito bukas. Sige, Pag ako kuya, nakain ha. Dadalawin talaga kita. baliw, hindi naman tayo magpapagabi. Pag-uwi nga namin ng bahay, naghanda at nagluto na si mama ng hapunan namin. Tapos habang kumakain kami, kinuwento niya yung kapitbahay namin, nakakapanganak pa lang. Yung asawa ni Johnny nanganak na. Oo nga raw, buti na nga lang raw, walang nagparamdam mo ng gulo na aswang. Yun na nga, buti na lang. Pumunta ako kanina doon tapos nakita ko yung bata. Ang cute-cute, pwera usog. Kasing pogi ko ba ma? Kapal talaga ng mukha nito. Shh! Jello, mas pogi ka dun na. Sa akin ka nagmana eh. Kaya lumalaki ang ulo niyan eh. Ikaw, kay papa mo ikaw nagmana, sartalo. Nung isang gabi pala may nakita sila Johnny na pag-alagala na baboy mo. Dito raw pumunta yon. Sabi ko, wala naman kaming naramdaman o nakita. Kayo ba? Nagkatinginan kami ni Ellie nung tinanong kami ni Papa. Pero sinagot ko kaagad yon para hindi na siya magduda. Wala naman pa. Di ba Ellie? Wala naman po. Kaya sabi ko baka namalikmata lang siya. Pero sabi niya, ang laking baboy mo raw eh. Hanggang sa kalagitnaan ng kwentuhan namin, nakarinig kami ng sigaw ng isang babae. Ano yun? Mukhang nanggaling kila parang Johnny. Parang si Nancy ata yun. Tumayo kaagad si Papa at kumuha yun ng itak. Dito lang kayo at huwag kayong lalabas ng bahay. Alamin ko lang kung ano nangyayari. Kasama ako. Jello, bantayan mo yung kapatid mo. Pagalis nila Mama at Papa, si Ellie nangungulit na silipin namin kahit dyan lang sa labas ng bahay namin dahil gusto niyang malaman kung anong nangyari doon. Pero pinagbawalan ko siya. Kuya, tara, silipin natin. Gago ka ba? Paano kung aswang yung umatake sa kanila? Tapos biglang dumaan dyan sa harap at tayo naman ang atakihin. Hindi yan. Malamang nakaalis na yung aswang na yun. Nagkakagulo na sila eh. Tara na nga. Dyan lang sa may tapat ng pinto ng bahay ha. Tanaw kasi sa labas ng bahay namin, yung bahay nila Mang Johnny. Nung pinayagan ko si Ellie, dali-dali yung lumabas ng bahay. Paglabas niya, biglang may nasalubong siyang malaking baboy ramo at nabangga siya doon at tumumba siya sa lupa. Agad ko naman siyang pinuntahan. Ellie! Paglapit ko sa kanya, nakita ko na lang napapalayo na yung baboy ramo. Napakalaki nun at hindi pangkaraniwan yung laki nun, parang tao. Nakita mo ba yun? Nung nabangga niya ako, tumigil siya. Nakita ko yung mga mata nun kulay pula. Tapos duguan yung bibig nun. Huwag mong sasabihin kila Papa yung nangyari. Hindi na tayo papalabasin nun. Tumayo ka na dyan. Pakiramdam ko, yung anak nila yung kinain nun. Tara na, pumasok na tayo. Baka bumalik pa yun. Sila Papa naman ay pinapahinahon si Mang Johnny sa nangyari. Mukhang tama si Ellie sa pakiramdam niya na kinain ng aswang yung sanggol nila. Papatayin ko yan! Kahit saan pa yan, hahanapin ko siya! Pinatay niya yung anak ko! Pare, huminahon ka lang. Pupuntahan ko siya sa gubat. Susunugin ko siyang hayop siya. Demonyo siya! Anong nangyayari rito? Umatake na naman yung aswang na matanda na hinihinala natin. Kinain nun yung anak ni Johnny. Nakikiramay ako, Johnny. Pupuntahan ko yung hayop na yon. Papatayin ko siya. Pinigilan ni Mang Isko si Kuya Johnny. Huminahon ka. Hindi basta tao lang ang kalaban mo. Huwag ka nang maging tulad kay Bert. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Kuya Johnny dahil sa galit. Dahil gustong gusto niyang gumante sa aswang na kumain sa anak niya. Pero napahinahon sila ni Mang Isko para hindi na tumuloy na pumunta sa gubat. Pag uwi nila Papa sa bahay, kinuwento sa amin nun ang nangyari. Jello, nasan si Ellie? Nasa kwarto po pa. Wala namang nang gulo sa inyo rito? Wala naman po pa. Mag-iingat kayo. Mukhang sumasalakay na naman yung aswang na yon. Kinain nun yung anak nila Johnny. Paano niya po nakain yung bata? Iniwan lang daw nila saglit yung bata sa duyan. Tapos pagbalik nila, wala nang lamang loob yun. Tapos nakita na lang nila na may baboy ramo na tumakbo mula sa bintana nila. Biglang lumabas si Ellie sa kwarto.
Ano na raw po gagawin nila Kuya Johnny? Ano pa ba? Di ilibing ng maayos yung anak nila. Hindi naman nila kayang sugurin yung aswang na yun sa gubat. Dahil minsan na naming sinugod yun pero napahamak lang ang isa sa amin. Wala bang plano sila Mang Isko na hulihin yung aswang na yon? Yan ang pinag-uusapan naming lahat. O siya, matulog na kayo. Basta pag malapit na magdilim, dapat nasa bahay na ha. Delikado ng panahon ngayon. Mababaliw kami ng mama nyo pag may nangyari sa inyong masama. Jello, sinasabi ko sa'yo malilintikan ka sa akin pag may nangyari dyan sa kapatid mo. Kung saan-saan pa naman kayo pumupunta. Opo ma. Kinabukasan, 12:00 ng tanghali. Habang nasa bukid kami nag-aayos ng mga pananim namin, pumunta sa amin si Nick. Dala-dala ang bag niya na may lamang bawang na ginawang kwintas. Nauso kasi ito sa baryo namin simula nang pumutok yung balita tungkol sa mga aswang. Ano, tara na. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Oo nga. Di mo ba nabalitaan yung nangyari sa anak ni Kuya Johnny kagabi? Nabalitaan. Kaya nga mas naging desidido akong gawin to eh. Para pag nahanap natin yung bahay ng aswang, maituro natin sa kanila. Di natulungan na natin yung buong baryo. Dito ka na lang kaya Ellie. Kami na lang pupunta doon. Sama ako. Baka pagalitan pa ako nila mama eh. Dahil di kita sinumbong sa kanila na pumunta ka sa gubat. Ano? Tara na! Bumalik tayo kagad bago magdilim ha. Oo, akong bahala, kabisado ko yun. Magaling ako sa mga daan. Teka kuya, iwan ko lang kay Mang Nonoy itong gulay. Bilisan mo, huwag mong sasabihin na papasok tayo sa gubat ha. Pagkabigay nga ni Ellie ng mga gulay, dumiretso na kami sa gubat. Pagpasok namin sa gubat, parang ang hirap pasukin nun dahil halos pare-pareho lang ang lahat ng puno at mga dahon na makikita mo. Kaya pala nahirapan silang hanapin at sundan yung matanda na yon dahil ang hirap malaman kung saan papunta yung gubat na to. Kaya sa mga dinadaanan namin, naglalagay si Nick ng mga palatandaan para alam namin kung nakadaan na ba kami doon o hindi pa. Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Oo naman. Parang mahihirapan ata tayong makauwi nito ah. Hindi yan, akong bahala. Layo pa ba? Parang kanina pa tayo naglalakad tapos parang walang katapusan tong gubat na to. Kaya pala hirap na hirap sila Mang Isko na hanapin yung bahay ng aswang na yun dito. Kasi parang umiikot lang tayo sa iisang pwesto. Habang naglalakad kami palayo, nagpahinga muna kami at umupo saglit hanggang may napansin si Ellie. Teka lang, di ba palatandaan mo yan? Saan? Yan o, sa may puno. Oo nga Nick. Ibig sabihin umiikot lang tayo. Imposible dahil dire-diretso lang naman ang ginawa natin eh. Bumalik na kaya tayo Nick. Malapit na rin maggabi. Baka hindi pa tayo kagad makalabas. Nandito na tayo eh. Subukan pa natin konti. Baka namali lang tayo ng daan dun. Paano kung hindi na tayo makalabas kagad sa gubat bago maggabi? Huwag kang negative dyan. Tara na. Baka abutan pa tayo ng dilim. Nilakad nga namin yung daan padulo ng gubat pero mukhang walang dulo yun hanggang napapansin na namin na malapit ng dumilim. Nick, mukhang walang katapusan tong gubat na to. Umuwi na kaya tayo? Nandito na tayo. Mapagalitan ako, mapagalitan. Hindi naman yun yung nakakatakot eh. Yung biglang atakihin tayo ng aswang dito. Anong laban natin sa kanya? Inaatake lang nun yung walang kahit ano sa katawan nila. Teka. Kinuha ni Nick sa bag niya yung mga bawang na ginawang kwintas. Oh, suotin nyo. Pagkatapos namin sinuot yun, nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang inabutan na nga kami ng dilim sa gubat na to. Nagugutom na ako. Umalik na tayo. Alamang hinahanap na tayo nila mama. Nick, mukhang wala na tong patugtunguhan. Umuwi na tayo. 10 minuto na lang. Pag wala pa tayo nakita kahit ano banda dun, uuwi na tayo. Hanggang nagpatuloy pa nga kami na baybayin yung gubat na to. Hanggang nakakaramdam na kami ng takot at kaba dahil medyo lumalalim na ang gabi. At si Ellie medyo naaasar na at gusto nang umuwi. Sigurado ka bang dito sa gubat na to yung bahay ng matanda? Oo nga, dito ko nakitang dumadaan yun. Sigurado kong dito lang yung bahay nun. Kung totoong aswang siya, paano kung kainin niya tayo rito? Ano ka ba? Kaya nga tayo may suot ng mga kwintas na gawa sa bawang eh. Paano kung hindi naman pala totoo yung bawang-bawang na to? Hanggang biglang may nagsalita sa likuran namin. Malapit ng lumalim ang gabi. Hindi na dapat kayo napapadpad rito. Paano kayo pinayagan ng mga magulang nyo? Bumalik na kayo. Opo. Hanggang naglakad yung matanda ng dire-diretso. Nick, tara na, umuwi na tayo. Diba kuya yun yung matanda na nagtanong sa atin nung naguhugas tayo? Oo, siya yung hinihinalang aswang. Tara, sundan natin siya. Pagkakataon na natin to. Gago ka ba? Kung kainin niya tayo,
Binigyan niya pa tayo ng pagkakataong mabuhay. Oo nga, umuwi na tayo. Hindi na magandang pakaramdam ko rito. Ano ba kayong dalawa? Kung kaya niya tayong kainin, di sana kinain niya na tayo. O di ba? Hindi. Kasi alam niyang may bawang tayo sa katawan natin. Paano kung may oras kung kailan siya nagiging aswang? Kaya pinapauwi niya na tayo. Nandito na tayo eh. Ayun na yung hinahanap natin oh. Ngayon pa ba tayo susuko? Tara na! Ellie, hawakan mo na yung itak mo. Sinundan namin yung matanda nang di niya alam. Kaya pala hindi basta-basta makita kung saan nakapwesto yung bahay niya dahil ang dami mong dadaanan ng mga kaloob-looban ng mga sanga. Nagdahan-dahan kami sa paglalakad para hindi siya makaramdam. Kahit sobrang kabado na kaming tatlo, tinuloy pa rin namin para matapos na ang lagim sa baryo namin. Hanggang marating ng matanda yung kubo niya. Huminto kami sa di kalayuan at tanaw na tanaw namin yung pagpasok ng matanda sa kubo na yon. Amoy na amoy namin yung baho ng bahay na yon dahil mukhang doon niya dinadala yung mga katawan ng mga binibiktima niya. Nung nalaman na namin yung kubo nun, niyaya ko nang umuwi si Nick. Tara na! Alam na natin kung saan yung bahay ng matanda. Teka lang, antayin natin magpalit siya ng anyo bilang aswang. Baliw ka na ba? Paano kung maamoy niya tayo rito? Hindi niyo ba naisip? Kung babalik tayo ngayon at bigla siya magpapalit anyo bilang aswang, mas madali niya tayong makakain. Dahil dun din ang daan niya. At least dito safe tayo. Pag alis niya, papasok tayo sa bahay niya at hahanap tayo ng kahinaan niya. Paano kung maabutan niya tayo? Hindi yan. Nick, ay na, palis na yung matanda. Pero bakit hindi siya nagpapalit anyo? Mukhang sa daan siya magpapalit. Pag tayo nakain na, tara na, mukhang nakalayo na yun. Nilapitan na nga namin yung kubo ng matandang hinihinalang aswang sa baryo namin. Tapos hinindihan namin yung lampara na dala namin. Tapos dahan-dahan na naming pinasok yon. Pagpasok namin doon, ang gulo ng mga gamit doon at maraming mga kalansay sa loob ng kubo. Pero nanlaki yung mata namin nang may nakita kaming patay na tao na nakalampitin sa lababo. Sino yan? Parang wala akong kilalang taga-baryo na ganyan ang itsura. Mukhang tao na mukhang hayop. Kadiri, umalis na tayo rito. Tara na Nick, baka pabalik na yun. Sabihin na lang natin kila Mang Isko yung natagpuan natin. Tara na. Biglang pagharap namin sa may pintuan ng kubo. Anong ginagawa niyo rito? Huwag po. Huwag kang lalapit sa amin. Putang ina mo, papatayin ka namin. Huwag kang lalapit, papakainin ka namin tong bawang. Hindi ako yung aswang. Yung nasa likuran niyo. Lumingon kami doon. Sino ba talaga sa inyo yung aswang? Hindi mo kami maluloko. Huwag kang lalapit, tatagayin kita. Subukan mong lumapit sa amin, isasabit ko sa itong bawang. Bali ang hinala ng mga taga-baryo sa atin. Hindi ako yung aswang. Palagi akong nakikitang pumapasok sa gubat para planuhin ang lahat ng to. Para mapatay ko yung hayop na yan. Apo at anak ko ang unang biktima ng halimaw na yan. Nandito ako para ipaghiganti ko sila. Bakit sa tuwing may inaatake yung aswang sa baryo natin at nawawala yun, ikaw yung nakikitang pumapasok sa gubat? Yun yung oras para malaya akong makagalaw sa gubat. Dahil alam ko, hindi na siya mambibiktima pa. Dahil nakabiktima na siya sa baryo natin. Kung hindi nga po kayo yung aswang, suotin nyo nga po tong mga bawang na to. Kahit gisahin ko pa yan sa harap nyo, may ipapakita ako sa inyo. Biglang pumasok yung matanda at dumaan yun sa gitna namin. At pumasok yun sa kwarto ng kubo. Sinundan namin yun. Pagsunod namin sa kanya, nakita na lang namin na may dinadampot yun na kung ano sa loob ng kwarto. Tignan nyo tong larawan na to. Mukha bang matanda to? Paano kung picture mo lang yan nung bata ka pa? Ihagis nyo yung bawang sa akin. Tinanggal ni Nick yung kwintas ng bawang at hinagis niya yun sa matanda. May nangyari ba? Tapos dinurog niya yun sa kamay niya at pinahid niya sa leeg niya. Nasunog ba ako? Di ba hindi? Hay, umuwi na kayo. Pinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Hanggang narinig na lang namin na parang ang daming tao na nagsisigawan sa di kalayuan. Jello! Ellie! Jello! Ellie! Jello! Ellie! Jello! Ellie! Ellie! Ito na yung huling marka ng puno na ginawa nila. Mukhang nandito na lang sila. Ayun, may kubo doon. Sila papa yun ah. Nasundan na nila yung marka na ginawa mo, Nick. Ayos! Humanda ka tanda! Tapos na yung pagsisinungaling mo! Wala ka nang tatakbuhan! Nagtakbuhan kami palabas. Tapos nakita namin sila mama at papa at ang iba pang mga taga-baryo. Mama! Ano ginagawa nyo rito mga bata kayo? Buti walang masamang nangyari sa inyo. Anak! Pinag-aalala nyo kami, Diyos ko! Kayong mga bata kayo! Mamamatay na ako sa pag-aalala! Nico! Pa! Bakit kayo napadpad dito?
Hindi ba kayo natatakot sa aswang na yon? Kaninong kubo yan? Sa aswang po! Biglang lumabas yung matanda mula sa kubo. Ayan na po yung aswang! Yung mga sibat at itakatapoy, ihanda nyo. Teka, Lolo Pedring? Anong ginagawa mo rito? Lolo Pedring, bakit kayo nandito? Akala namin wala na kayo sa baryo. Bihira na lang namin kayo makita. Ikaw ang aswang? Paano mangyayari yun? Pinatay rin yung anak at apo niya ng aswang na yun. Kilala niyo siya? Oo, taga sa atin yan! Tapos na ang lagim sa baryo natin. Ako yung matandang nakikita nyo na laging pumapasok sa gubat na to tuwing sumasalakay yung aswang na yon. Dahil yun lang ang pagkakataon ko na makagalaw sa gubat dahil nakahasik na siya ng lagim sa atin. Hanggang nakita ko na tong bahay niya at naglagay ako ng mga patibong. Hanggang nung isang gabi, iniintay ko siyang makauwi. At pag uwi niya, saka na siya kumagat sa patibong ko at saka ko siya sinibat ng sinibat. Naikiramay ako sa huling naging biktima niya. Nasaan na yung aswang na yon? Nandun siya sa loob. Nakalambitin. Pinasok na nga ng lahat yung kubo na yon at sinilip yung aswang na nakalambitin. Mali pala ang hinala ng lahat. Hindi pala yung matanda, yung aswang na pumapasok sa gubat tuwing gabi. Dito nakita ni Kuya Johnny ang ibang parte ng katawan ng baby nila at pagkatapos nilang halugugin ang kubo na yon, tuluyan na nilang sinunog yon kasama ng katawan ng aswang na yon. Kita sa mukha ng bawat isa ang kawalan ng takot at kapayapaan. Na sa wakas, mawawala na rin ang pangamba ng bawat isa sa baryo namin. Hindi man na naibalik ang mga buhay na nabiktima ng aswang na yon, pero naibalik naman ni Lolo Pedring ang kapayapaan at ngiti sa bawat puso ng mga kabaryo niya. Ako si Jello at ito ang kwento ng matandang hinihinalang aswang sa baryo.